is on the horizon, mga Mars at Pars. Pero habang hindi pa tayo nakakalipad at totohanan nga nakakapaglakwatsa, makikilibot muna tayo sa bisita natin today. So let's welcome our Pars of the world mula sa Ontario, Canada, Pars J. Joseph Aran. Good morning sa inyo. Okay, where are you gonna take us today, Jay? Pars J, pasyal mo naman kami dyan. Ipapasyal ko kayo ngayon sa pinakamagandang lugar dito sa Ontario, Canada. Isang oras at kalahati mula Toronto hanggang dito sa lugar na to ang biyahe, pero sulit na sulit. Kaya balik kami ng balik dito. Tara na! Ano siya, mall, park? Actually, attraction siya na sa labas. Wow! Siyempre, yung falls. Oh, the famous falls. Oo nga naman. Kamusta ang weather dyan, Pars J? Sa Mars, ano na dito, medyo spring na. So, tag-ulan na, tag-sibol na. Yeah, alam nyo, gusto namin magpunta rito kasi parang nag-energize kami dito. Nice! It must be so beautiful there right now. Very relaxing yung scenery kapag napasyalan mo, Mars, no? Siguro lalo na in person. Tapos maririnig mo pa yung tubig. Yeah, lahat ng aming stress sa trabaho, sa bahay, sa mga nakakasalamuha mong tao, nawawala lahat. Yes! Oo! Kung makikita nyo yung bridge, yan ang sinasabi nilang Rainbow Bridge. Nagko-connect sa US and Canada. Actually, yung falls na nakikita nyo dyan ay falls ng USA. Buffalo, New York. Ayan yung other side ng Niagara Falls, USA. Ito ang Canada side. Ito parang, is it inside a mall, Pars J? O ano ba to? Food court? Ito namang Seafood City. Ito ang pinaka parang puntahan ng mga Pilipino dito kasi karamihan or almost 98% mga Filipino ang staff, mga tinda, mga pagkain. Sana na siya para siyang central ng Hong Kong. Yon, Mars, diba? At saka hindi, everything you want to buy na Pinoy, it's here. Yeah, tsaka meron dito mga fresh fish na pwede mong ipaluto sa anumang gusto mo. Pinoy na Pinoy, bangus. May kutsinta, may palitaw, mukhang may sapin-sapin pa. Mga dessert. Oh! Palitaw ba yan? Wow! Okay, so you still get a good taste of Manila back there. Hindi kayo masyado nakakaramdam ng homesickness. Pero syempre, iba pa rin sa Pilipinas. Sa Pilipinas kasi napakasaya. Ang namimiss ko doon yung mga street foods, tsaka yung mga tao lagi nakangiti. Yes, that's true naman, Pars. Nako, Pars J, madami ng mga work ang na-try mo at pinasok mo. So far, sa stay mo dyan sa Canada, alin doon yung pinaka naging challenging? Totoo yan, napakarami kong trabaho ang pinasok dito. Pumasok ako ng janitor. Yan ang pinakamahirap na trabaho rito, ang janitor. Okay, so that was the most challenging. Tama. Actually, yung tanong ko sa'yo, Jay, paano ka nga ba napadpad sa Canada? Bakit mo pinili na dyan tumira? Pinili ko rito kasi para sa kinabukasan ng mga anak ko. Okay. Kasi alam mo naman ang estado ng buhay sa Pilipinas, kung di ka magsusumikap,
medyo mahirapan ka dahil madaming competition, madaming mga graduates na naghahanap din ng mga trabaho. So nag-apply kami rito ng buong pamilya ko at sa awa naman ng Diyos, pinalad kami mapunta rito. Ang galing! Ang galing na na. Pagdating namin dito, naninibago kaya lahat pinasok namin ng trabaho. Ang pinaka-gustong-gusto ko dito unang marating noon ay makakita nga ng snow. Every Filipino's dream, di ba? Lalo na tropical country tayo. Oo. Sir Jay, tanong ka lang, ano yung in-apply niyo dyan? Talagang buong pamilya kayo, PR ka agad, gano'n? Or meron ka bang kapamilya dyan na tinulungan ka? Yes, Pars, Mike. Yun ang in-apply namin dito. Kaya nga, sabi ko, sa awa ng Diyos, pinalad kami makapunta rito ng sabay-sabay. Tapos PR lahat ka agad, no? Wow. What do you mean by PR, Mike? Permanent resident. Okay. Next nun, citizen ka na. Wow! Pero mukhang ngayon, Pars J, na-enjoy mo na ang iyong life dyan sa Canada together with your family. Mukhang okay naman na lahat. Okay naman lahat dito, pero hindi mo pa rin maalis sa atin na mamiss mo talaga ang Pilipinas. Kasi doon tayo lumaki, itsura natin, Pilipinong-Pilipino. Walang itsurang Pinoy gano'n. Pars J, yung tanong ko yung mga anak mo, kamusta naman din sila? Kasi I'm sure namimiss din nilang Pilipinas. Kamusta naman yung pag-adjust ng mga anak mo? Nung dumating kami dito, yung isa, panganay ko, dalawang babae actually anak ko, 8 years old, yung isa 2 years old. Yung 2 years old, hindi na siya marunong mag-Tagalog. Diyan na siya lumaki. Kaya pag nanonood kami ng teleserye o ng mga Filipino movies, kailangan pang interpret sa kanya. Medyo delayed reaction lang siya pag narinig na niya. Lokal na siya dyan. Ano? Kasi nga tinatranslate pa, correct. Nakatawa na kami lahat siya bago pa lang tatawa. Ang cute! Oh, wow! Pero ang cute kasi Mars, kahit na medyo lumaki na rin siya dyan, kasi 2 years old lang pala siya nung lumipat, halos dyan na siya lumaki. But at least she's still interested in watching Filipino shows and movies. Right. At syempre dahil na rin sa parents niya na na-enjoy. Oh, wow! Thank you, Pars J. Thank you for taking us around. Yes, salamat for being our Pars of the world. Salamat sa inyo. Let's start to inspire. Mag-ingat ka parati dyan, ha? Regards to your family, Pars J. Ingat po.